Ang kalungkutan o loneliness ay parang isang madilim na ulap na bigla na lang dumarating nang walang paalam, at kahit anong gawin mo, tila sinusundan ka nito. Ngunit tandaan mo, ang ulap ay pansamantala lamang at laging may liwanag pagkatapos ng ulan. Kung madilim ang paligid mo ngayon, hayaan mong samahan kita sa paghanap ng mga hakbang upang muli mong maramdaman ang kapayapaan ng iyong isip. Welcome kaibigan! Kumusta po kayong lahat? Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kalungkutan o loneliness, kung paano natin ito haharapin at malalagpasan. Pero bago tayo magsimula, pa-subscribe naman dyan at paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating tips at kaalaman. Let's go, simulan na natin! Tanggapin at unawain ang iyong nararamdaman. Huwag mong itanggi o sisihin ang sarili mo dahil sa pagiging malungkot. Ang kalungkutan ay senyales mula sa iyong isip at damdamin na naghahangad ka ng koneksyon at pag-unawa mula sa iba. Katulad ito ng gutom na nagpapaalala na kailangan mong kumain. Makipag-ugnayan muli sa mga kaibigan o pamilya. Minsan, kailangan lang nating gumawa ng unang hakbang. Magpadala ng simpleng mensahe sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap o tumawag sa isang kapamilya upang mangumusta. Sa simpleng pakikipag-usap, maaari mong maramdaman na may mga taong handang makinig, umunawa, at samahan ka sa mga panahong mabigat ang iyong nararamdaman. Hindi mo kailangan harapin ang lahat ng mag-isa. Subukan ang mga bagong aktibidad o hobbies. Ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na magbibigay saya o sa mga bagay na nais mong matutunan. Maaari kang magbasa ng libro, mag-ehersisyo, o mag-aral ng bagong kasanayan tulad ng pagluluto o pagguhit. Sa pagkakaroon ng makabuluhang pinagkakaabalahan, unti-unting nababawasan ang sobrang pag-iisip at mga negatibong damdamin. Huwag magkulong, lumabas paminsan-minsan. Kapag tayo ay nalulungkot, madalas tayong magkulong sa kwarto. Pero subukan mong labanan yon. Lumabas ka paminsan-minsan, maglakad-lakad sa park, pumunta sa mall, o makipag-bonding sa mga kaibigan kahit saglit lang. Hindi mo kailangan makipag-party. Ang mahalaga ay dahan-dahan kang bumabalik sa iyong comfort zone. Mag-alaga ng hayop. Kung pinahihintulutan ng iyong kalagayan ang mag-alaga ng hayop tulad ng aso o pusa, maaari itong makatulong upang mabawasan ang pakiramdam ng mag-isa. Ang kanilang presensya ay nakakapagbigay ng saya, comfort, at nakakawala ng stress. Isulat ang iyong nararamdaman sa isang journal. Minsan, mas madali nating mailabas ang bigat ng ating nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. Isulat mo ang lahat ng iyong saloobin, lungkot, o anuman ang laman ng iyong isip sa isang journal nang walang takot o paghusga sa sarili. Sa simpleng pagsusulat, unti-unti mong mas mauunawaan ang iyong emosyon at mababawasan ang bigat na iyong dinadala. Mag-ehersisyo. Ang pisikal na aktibidad tulad ng pagtakbo, pagsasayaw o yoga ay naglalabas ng mga endorphins o happy hormones sa katawan na natural na nagpapaganda ng mood at pakiramdam. Makilahok sa mga gawaing pangkawanggawa. Ayon sa siyensya, kapag gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, naglalabas ang ating utak ng mga endorphins o tinatawag na happy hormones. Ito ang natural na paraan ng katawan upang mabawasan ang stress, mapakalma ang isip, at magdulot ng tunay na saya na hindi nabibili ng pera. Makinig sa mga podcast o audiobook.
Ang pakikinig sa boses ng ibang tao na nagbabahagi ng mga kwento, kaalaman o nakakatawang paksa ay nakakatulong upang mapunan ang katahimikan sa loob ng bahay. Maaari rin itong magbigay ng inspirasyon, bagong ideya, at pakiramdam na may kasama ka kahit mag-isa ka. Mag-ayos at maglinis. Kung pakiramdam mo ay wala kang kontrol sa kalungkutan mo, ituon mo ang iyong oras sa paglilinis. Ayusin mo ang iyong kwarto. Magtapon ng mga hindi mo na kailangan at panatilihing presko at maaliwalas ang iyong paligid. Ang maayos na kapaligiran ay nakapagpapagaan ng pakiramdam at nakakatulong upang unti-unting gumaan ang iyong emosyon. Mag-aral ng bagong kasanayan, course. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, gamitin mo ang iyong oras para i-upgrade ang iyong sarili. Maraming libreng kurso ngayon sa internet kung saan maaari kang matuto ng mga bagong skills na magagamit mo sa trabaho o negosyo. Sa halip na magmukmok, ituon mo ang iyong oras sa pag-aaral upang maibsan ang iyong lungkot. Ang pagiging abala ay isa sa pinakamabisang paraan upang mabawasan ang matinding kalungkutan at mapalakas ang iyong sarili. Kumonsulta sa isang propesyonal. Kung ang kalungkutan ay matagal na at tila hindi na nawawala, mabuting kumonsulta sa isang counselor o doktor. Hindi nakakahiya ang humingi ng tulong para sa iyong mental health. Ito ay tanda ng katapangan at pag-aalaga sa sarili. Gawin ang mga paboritong aktibidad. Isa sa mga paraan para maibsan ang loneliness ay ang pagiging abala. Huwag mong hayaang maupo ka lang at mag-isip ng mga negatibong bagay. Balikan mo ang mga paborito mong gawain, magbasa ng mga stories, mag-bake o mag-garden. Kapag nakatutok ang isip at kamay mo sa isang aktibidad na nagbibigay sa iyo ng interes, unti-unting nababawasan ang bigat at lungkot na iyong dinaramdam. Alagaan ang iyong sarili. Siguraduhin nakakain ka ng tama at nakakatulog ng sapat. Subukan mong lumabas tuwing umaga kahit 10 hanggang 15 minuto lang para masikatan ng araw. Ang vitamin D mula sa sikat ng araw ay napatunayang nakakatulong sa utak upang maglabas ng mga hormones na nagpapaganda ng mood at nagpapakalma ng stress. Paalala kaibigan, normal lang ang makaramdam ng lungkot at stress. Lahat tayo ay may mga panahong mabigat ang dinadala. Kahit ang mga taong nakikita mong laging nakangiti, hindi ibig sabihin na hindi sila nakakaramdam ng lungkot o stress. Tao ka lang na napapagod at nakakaramdam ng lungkot, pero hindi ito nangangahulugan na may mali sa'yo. Laban lang, magiging okay din ang lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like and share. At huwag din kalimutan i-on ang notification bell para tuloy-tuloy ang ating samahan. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.